Magandang umaga po. Ngayon po'y araw ng Lunes at 12 ng Hunyo 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. Narito na po ang mga humahataw na balita. Dalawang biktima ng motorcycle accident sa Dasmariñas City, Cavite, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team. Ika-119 na anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, ipinagdiriwang ngayong araw. Pangulong Rodrigo Duterte hinikayat ang mga Pilipino na gawing inspirasyon ang mga ninunong nakipaglaban para sa kalayaan ng bansa. Mahigit 100,000 trabaho alok ng nationwide job at business fairs kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. LRT at MRT may libreng sakay ngayong araw. Armed Forces of the Philippines maglalagay ng bandila ng Pilipinas sa Philippine Rise. Dive team ng UNTV katuwang sa underwater flag hoisting sa Philippine Rise. Arrival ceremony para sa 8 sa 13 miyembro ng Philippine Marines na nasawi sa bakbakan sa Marawi City, pinangunahan ni Pangulong Duterte sa Villamor Air Base. At AFP Cavaliers at PNP responders nangunguna na sa UNTV Cup Executive Face-Off matapos maitala ang kapwa 3-1 win-loss record. Bago po ang detalye ng mga balita, alamin muna natin ang mga pangyayari sa nakalipas na mga araw sa ating Weekend News Rewind. Naaresto noong Biyernes ng hapon sa bayan ng Mashu sa Lanao del Sur si Ominta Rumatu o kilala bilang Parhana. Siya ang ina ng Maute brothers na sina Omar at Abdullah Maute at asawa naman ni Kayamora Maute na unang naaresto sa Davao City. Ayon sa mga otoridad, naaresto si Farhana habang tumatakas kasama ang 2 sugatang lalaki at 8 babae. Nakumpiska sa mga ito ang ilang baril, pampasabog at mga pera. Ipinagdamdam naman ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla ang panawagan ng Commission on Human Rights na itigil na ang pagsasagawa ng airstrikes ng militar sa Marawi City. Sa isang statement na inilabas ng CHR noong Biyernes, sinabi nito na marami nang naging hindi magandang epekto ang airstrikes ng militar sa syudad. Nagiging sanhi na rin umano ito ng pagkasawi ng mga sibilyan. Napakadali pong magmungkahi, kaya kung minsan nakakasakit po ng loob na nakatuon pa po ang pansin at ang patikos sa mismong mga sundalo na ang binabantayan ay mismong kapakanan at katahimikan ng bayan. Samantala, patay ang alkalde ng bayan ng Balete sa Batangas na si Mayor Liovino Hidalgo matapos pagbabarili ng di pa nakikilalang sospek noong Sabado ng umaga. Nanunood umano ng basketball sa isang covered court sa lugar ang biktima ng lapitan at barili ng mga sospek na agad tumakas sakay ng puting van na walang plaka. Agad namang itinakbo sa ospital ang alkalde, ngunit idineklara itong dead on arrival ng mga doktor. Balita naman sa labas ng bansa. Magtatayo ang Australian government ng isang kulungan na para lamang sa mga Islamist militant. Layo nitong mapigilan ang pagkalat ng radikal na paniniwala sa mga kulungan upang masugpo ang terorismo. Isa itong isolated maximum security prison na kayang maglaman ng 54 na bilanggo. Naglaan na ang pamahalaan ng 47 million Australian dollars o tinatayang katumbas ng mahigit 1 bilyong piso para sa proyekto. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 2 lalaking na aksidente sa motorsiklo sa Dasmariñas City, Cavite noong Sabado ng madaling araw. Ito ang hataw na balita ni Asher Cadapan Jr. Nasa gilid pa ng kalsada ng madatna ng UNTV News and Rescue Team ang 2 lalaking biktima ng aksidente sa motorsiklo sa may kahabaan ng Emilio Aguinaldo Highway, Barangay Salitran, Dasmariñas City, Cavite noong Sabado ng madaling araw. Kinilala ang driver ng motorsiklo na si Andy De La Cruz, 40 anyos at angkas nito na si Jerome Bautista, 27 anyos. Nagtamo si Andy ng mga gasgas sa labi, magkabilang kamay, kaliwang binti at pamamaga ng kanang bahagi ng pisngi. Habang si Jerome naman ay nagtamo ng mga gasgas sa kanang tuhod at paa. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang tinamong pinsala ng mga biktima. Kwento ni Andy, binabagtas nila ang kahabaan ng Emilio Aguinaldo Highway nang magitgit sila ng isang pick-up ngunit hindi sila nito hinintuan.
Matapos malapatan ng paunang lunas ng grupo ang mga biktima ay tumanggi na silang magpadala sa ospital. Kasama ang Dasmariñas City News and Rescue Team, ako si Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Ipinagdiriwang ngayon ang araw ng kasarinlan. Kasabay nito, hinikayat ni Pangulong Rodrigo Duterte ang publiko na alalahanin ang kabayanihan ng ating mga ninuno na nagkaroon ng malaking papel upang makamit ang kalayaan ng bansa. Ito ang hataw na balita ni Rosalie Cos. Dapat gawing inspirasyon ang ating mga ninunong nakipaglaban para sa kalayaan ng Pilipinas sa mga dayuhang mananakop. Ito ang bahagi ng mensahe ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdiriwang ng ika-119 na taong kasarinlan ng bansa. Ayon sa Pangulo, maipakikita lang natin ang paggalang sa kanilang kagitingan sa pamamagitan ng pangangalaga sa tinamong kalayaan at sa pagtupad ng tungkulin bilang responsableng mga mamamayan. Anito, higit sa 1 siglo na ang nakakalipas mula nang mag-alay ng kanilang buhay ang libu-libong mga Pilipino upang makamit ang tinatamasa nating kalayaan. Kaya nararapat lang aniya nating sama-samang tiyakin ngayon na maaabot ng Pilipinas ang pagiging isang dakila at matagumpay na bayan. Ngayong araw ay pangungunahan ni Pangulong Duterte ang paggunita sa Independence Day sa pamagitan ng flag raising at wreath-laying ceremony sa Rizal Park. Of course, yung visibility natin, medyo maigpit yung security, particularly dun sa may Luneta area na kung saan narating yung ating presidente. Samantala, kasabay ng paggunita sa araw ng kasarinlan, magsasagawa naman ang kilos protesta sa Andres Bonifacio Shrine malapit sa Manila City Hall ang ilang grupo upang ipanawagan na tapusin na ang martial law sa Mindanao. Ayon sa Malacanang, nagpapakita ito ng tunay na pag-iral ng demokrasya sa bansa. Malaya rin anitong maipapahayag ng sinuman ang kanilang saloobin at hindi sila pipigilan ng pamahalaan. Ako si Rosalie Cos, humahataw sa balita. Bilang pakikisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, magbibigay ng libreng sakay sa mga commuter ang 3 mass train system sa bansa ngayong araw. Magkakaroon ng free ride ang Light Rail Transit o LRT Line 1 at 2 simula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at mauulit muli pagsapit ng alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Samantala ang Metro Rail Transit o MRT Line 3 na bumabagtas sa kahabaan ng EDSA ay magkakaroon din ng libreng sakay sa kaparehong oras. Mahigit 100,000 local, overseas at government jobs ang alok sa isasagawang nationwide job at business fairs ngayong araw kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Samantala, mas hinigpitan pa ng Philippine National Police ang pagbabantay sa seguridad ng publiko kasabay ng Philippine Independence Day celebration. Ito ang hataw na balita ni Bernard Dadis. Nananatili pa rin nasa full alert status ang National Capital Region Police Office sa pagdiriwang ng Independence Day ngayong araw. Mas pinaigting din ng pulisya ang seguridad sa Metro Manila upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. So far, wala tayong namomonitor ng any threat or any possible terror attack dito sa pag-celebrate natin ng Independence Day. Tinatayang nasa 2,000 tauhan ng PNP ang idineploy sa Luneta upang magbantay sa seguridad. Samantala, ayon sa Labor Department, mahigit 100,000 trabaho naman ang iaalok sa isasagawang nationwide job at business fairs kasabay ng pagdiriwang ng Independence Day na may temang Kalayaan 2017, Pagbabagong Sama-samang Balikatin. Ang sentro nito ay gaganapin sa Senior Citizens Garden sa Rizal Park simula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kabilang sa mga bakanteng lokal na trabaho ay Customer Service Representative, Production Worker, Factory Worker, Production Helper, Production Machine Operator, Associate Professional, Sales Clerk, Sales Representative at Call Center Agent. Pinapayuhan ng mga aplikante na magdala ng kanilang resume, 2x2 ID pictures, Certificate of Employment para sa mga may dating trabaho, Diploma o Transcript of Records at Authenticated Birth Certificate. Bukod dito ay may hatiding serbisyo publiko ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng DepEd, CHED, LTO, MMDA, NSO at iba pa. Bernard Dadis, humahataw sa balita.
Samantala, lifted ang Unified Vehicular Volume Reduction Program o Number Coding Scheme ng Metro Manila Development Authority ngayong araw ng Kalayaan Regular Holiday. Kaugnay nito, naglabas naman ng traffic plan ang MMDA para sa isasagawang aktibidad sa Oplan Kalayaan 2017. Sa abiso ng ahensya, sarado ang Bonifacio Avenue sa mga motorista mula mamayang alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Sa mga babagtas ng MacArthur Highway southbound lane, pinapayuhan na kumanan sa Avocado Road, Pinagkatipunan Circle, kanan sa Governor Pascual Avenue at kaliwa sa Araneta Avenue patungo sa inyong destinasyon. Sa mga manggagaling naman ng EDSA patungong Samson Road, kaliwa sa A. De Jesus Street, kanan sa 10th Avenue, kanan sa Heroes 96 Dela patungong Samson Road. Sa mga magtutungo naman ng BMC mula Maynila, kanan sa 7th Avenue o C3 Road at kaliwa sa B. Serrano papuntang EDSA. Kung mula naman po sa Sangandaan, kanan sa New Avi Road, kaliwa sa 10th Avenue at kaliwa sa B. Serrano. Sa mga manggagaling naman ng Araneta Avenue, ang mga light vehicle ay maaaring dumiretso sa Heroes 96 Del, kaliwa sa New Abbey Road, kaliwa sa 10th Avenue at kaliwa muli sa B. Serrano. Habang ang mga truck at bus naman ay dadaan ng Sangandaan, kaliwa sa Dagatan Avenue, kaliwa sa C3 Road, kaliwa sa Boni Serrano Avenue, palabas po ng EDSA. Maglalagay ng bandila ng Pilipinas ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa Philippine Rise o dating Benham Rise kasabay ng pagunita ngayong araw ng Kalayaan. Katuwang ng AFP sa underwater flag hoisting ang UNTV Dive Team. Ito ang hataw na balita ni Brian Evangelista. Good morning, Kuya Daniel at sa ating mga kasambahay. Nandito nga sa likod ko ang BRP o Barko Republika ng Pilipinas na sasakyan namin patungong Benham Rise kung saan gagawin ng makasaysayang paglalagay ng bandila ng ating bansa sa lalim na 56 meters. Kaya medyo masela ng gagawing underwater special coverage ng UNTV. Kaya ang UNTV dive team natin ay kasama mula sa planning hanggang rehearsal sa Batangas dahil medyo maselan ang gagawin naming video coverage nito sa ilalim ng tubig. Tara, sakay na! Unang pinulong ang lahat ng mga makakasama sa underwater flag hoisting sa Benham Rise na ang bagong pangalan ay Philippine Rise sa Camp Aguinaldo. Sumabak din ang UNTV dive team maging sa rehearsal sa Anilao, Batangas dahil kinakailangang technical divers din ang kukuha ng video habang inilalagay ng technical divers ng Navy ang bandila sa lalim na 56 meters. Kaya naman laking pasasalamat din ng UNTV dive team na makabahagi sa makasaysayang paglalayag lula ng pinakabagong barko ng bansa, ang BRP Davao del Sur. My goodness, I was more excited than a dog with two tails. This is really an honor, man, to be here. We really appreciate the invitation from the Navy because it's not so usual that the civilian personnel can have the benefit of being in military installations. In many countries, it's totally forbidden, so it's a big privilege, as the Ministry of Tourism says, only in the Philippines. Underwater camera from UNTV will be double challenge because I want to do everything and technical diving and the things with the camera. Check the camera, check the lights, the best position, and already care with me, with my time and my diving plan. But we do already in Anilao, we training in Morong Bataan, and everything it's okay. I feel very prepared to do this mission. Kuya at mga kasambahay, katabi ko nga ngayon ang bandila ng Pilipinas na standard size na gawa sa fiberglass. Ito mismo ang ilulubog sa Benham Rise na tinatawag ngayong Philippine Rise sa lalim na 56 meters. Tanda ng ating sovereign rights over the Philippine Rise kung saan nakalagay dito sa emblem na ilalagay sa base mismo ng ating bandila ng Pilipinas sa baba. Nakalagay dito is this underwater marker serves as the symbol of Philippine sovereign rights over the Philippine Rise, which shall forever be under the vigilant watch of the Filipino people ngayong araw ng June 12, 2017.
Bukod kanila Luis at Sandro, kasamang 4 pang certified open water divers ng UNTV ang kukuha naman sa 40 feet at 60 feet para sa mga divers na maghahawak-hawak na may dalang flaglet sa kanilang mga kamay. 3 barko ang kasama sa historic event na ito. Kasamang maglalayag patungong Philippine Rise ay ang AGR 702 na research vessel ng Navy, ang barko ng BFAR at ang pinakabagong barko na sinakyan namin, ang BRP Davao del Sur. Kasabay ng underwater flag hoisting sa Benham Rise ay magkakaroon naman ng simultaneous na flag ceremony dito mismo sa helideck ng BRP Davao del Sur. Kaya naman makasaysayan ang pagdiriwang natin ng Araw ng Ating Kalayaan ngayong June 12, 2017 dahil magkakaroon ng simultaneous underwater flag hoisting at flag racing dito naman sa pinakabagong barko ng ating bansa. Brian Evangelista, humahataw sa balita. At sa kaugnay na balita, naka-standby naman ang medical team ng Philippine Navy at Department of Health para magbigay ng assistance sa posibleng medical emergency sa isasagawang underwater flag hoisting sa Philippine Rise. Kasama ring naka-standby ang UNTV News and Rescue Team. Ito ang hataw na balita ni Benedict Galasan. Nasa 50 mga divers mula sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Philippine Air Force, UNTV News and Rescue Dive Team ang kasama sa isasagawang flag hoisting sa Philippine Rise ngayong araw, kasabay ng Araw ng Kasarinlan. Kaya naman hindi biro ang paghahanda para sa kaligtasan ng mga ito. Kasama ang doktor at nurses ng Philippine Navy, doktor mula sa DOH at UNTV News and Rescue Team ay sama-samang naka-standby medic para sa lahat ng participants. Bago ang gagawing pagsisid ng mga diver dito sa Philippine Rise, katuwang ng mga doktor ang UNTV News and Rescue Team sa pagkuha ng kanilang medical conditions. Those who have hypertension, those who have maintenance medications, yung may mga colds, so hindi pwede mag-dive yung may mga colds because they will have a difficulty in equalizing underwater. 3 emergency scenario naman ang pinaghahandaan ng medical team na maaaring mangyari sa mga diver. Ito ay ang mabilisang pag-akyat mula sa malalim na bahagi ng dagat papunta sa surface, kung saan maaaring mag-expand ng baga at mabutas. Pagkalunod, isa rin sa karaniwang nangyayari sa mga diver ay ang decompression sickness. At nakahanda na ang lahat ng rescue equipment ng medical team gaya ng hyperbaric chamber para sa decompression sickness patient. Meron po tayong isang medical equipment dyan na tinatawag nating hyperbaric chamber. Ito po ay isang napakakapal na bakal na pwede nating punuin ng oxygen, itataas natin ang pressure at ibabalik natin, i-dissolve ulit natin with using that high pressure yung mga inert gases sa katawan ng pasyente. The patient will stay there for at least 6 hours. Kung sakali namang magkaroon ng pasyente, isang airlift operation din ang nakahanda nang sa gayon ay mapabilis ang pagdadala sa ospital. Nakalatag na rin ang mga strategic plan para sa magiging deployment ng medical team sa kabuuan ng event. We are hoping na walang mangyari but we are prepared for the worst. May tuturing na historical event ang gaganaping flag hoisting sa Philippine Rise ngayong araw at lahat ng nakasama at nakiisa sa event na ito ay makakasama na sa kasaysayan. Mula dito sa BRP Davao del Sur, Benedict Galasan, humahataw sa balita. Sa iba pang balita, pinag-utos na ng Philippine National Police na i-relieve ang mga security personnel ng NC Lanting Security Specialist Agency, ang security service provider ng Resorts World Manila. Ito ay dahil sa mga kapabayaan na nakita ng PNP Supervisory Office for Security Investigation Agencies o SOSIA sa pag-atake ng isang gunman sa hotel casino na ikinasawi ng mahigit 30 empleyado at guest. Kabilang sa mga pinatatanggal ay ang mga security guard na nakapwesto sa entrance at exit ng Maxim's Hotel at Newport Mall sa Resorts World. Sa Martes, nakatakda namang ilabas ng PNP SOSIA ang kanilang desisyon kung anong mga parusa ang ipapataw sa security service provider ng hotel casino. Kung ito ba ay tuluyang matatanggalan ng lisensya o pagmumultahin ng hindi bababa sa 50,000 piso. At handa na po ang ating mga kasama sa huntahan sa Radio La Verdad 1350 with the 3rd G at Jocas. Good morning! Alam mo naman, Dito Jun, ulila ka? Nag-iisa ka? Oo, na merong na-injured yata yung paa ni
Ni Rina. Ah. Oo. Tita Rina. Wala rin siya sa UNTV Cup kapon. Nakita mo ba ang attorney dito, Joe, talaga? Patingin nga. Pang Ibang malakasan klase. yan. Pang malakasan. Kaya ako pang ano lang ako, pang bodyguard lang eh. Kaya nga mamaya, ang likod ko bantayan mo. Nasaan ang walkie-talkie mo? Bibigyan kita ng earphones para maniwala sila na security kita. Sino ba yung sinipa ni Tita Rina na na-injure yung paa niya? Hindi ko alam po paano nangyari. Ngayon na June ay araw ng kalayaan sa ating mga kababayan, lalo-lalo na sa mga netizens, sa mga millennials na tinatawag. Dapat nating laging aalalahanin ang mga nagbuwis ng ating buhay sa buhay nila para lang makamtan natin ang ating tinatamasang kalayaan. And we have an ongoing, hindi lang nga situation siguro, ongoing serious situation in Marawi. O paano mo naman mapapalaya yun, di ba? Last Friday lang, Tito Jun, di ba? 13 membro ng Philippine Marine. At 4 na po ang sugatan. Just imagine that, napakarami niyan at napakalaking score nga, ika nga, against us, ano? Ang Pero hirap talaga, siyempre, ganun talaga ang gera. Meron talagang ganun. Meron talagang ganun. At nagpapatunay ng Tito Jun na napakahirap talagang, ika nga, alisin ang mauti doon. Dahil urban warfare ito. Yes. At napaghandaan nila, at apparently, they are being led and taught by veterans of Iraq and Syria. Yung mga sanay na sa urban warfare. Yes, parehong estilo, di ba? Nakita niyo naman, pati yung paglalagay ng mga machine gun nila sa mga sasakyan. Yes, Pero alam mo, at saka sigurado napakarami nila na inihanda ng mga improvised explosive devices. May mga landmines yan and all that. Kaya nga hindi ka basta-basta pwedeng sumugod na lang ng sumugod. Napakahirap pati talagang protektahan, idepensa ang isang kalayaan. Alam niyo naman, akala natin patapos na tayo, maayos na. Akala natin pagkatapos ng napakahabang panahon sa Espanya, sa Hapon, sa Amerika. Tapos sinasabi nila may diktadurya. Ngayon naman meron para tayong isang hindi nakikita na galamay. Na may threat sa ating kalayaan. Extremism and terrorism. Mukhang it is becoming, in fact, siguro tingin ko, this is the new normal already. Pero Atty. G, di ba, mula nung SONA pa lang ni Pangulong Duterte, binabanggit niya na yan yung mga dapat paghanda, di ba? Binabanggit niya at saka syempre meron niyang kumpleto ang ating Pangulo sa mga informations and intelligence reports na nagsasabi na talagang itong Mindanao, lalong-lalo na itong bansang ito, ay siguradong pamumugaran ng terorismo. Lalo na kapag nga bumagsak yung ISIS dyan sa Middle East. So wala silang ibang pupuntahan. Siyempre nga naman sa Pilipinas, medyo napaka-open kasi natin bilang isang bansa. Tapos meron pa tayong lugar na kung saan pwede silang dumaong, lalo-lalo sa may southern part ng ating very porous borders. Kaya ito ang pinakabagong threat natin sa ating kalayaan. Sana nga tayo magsama-sama sa pananalangin, magsama-sama tayo upang masugpo natin itong bagong threat na ito sa ating kalayaan. Okay. Kuya Jun, at wala pa si Rina. Naku, paano ba? Wala rin yung aming Lola Jun, wala din. Kaya talaga. Okay, absent talaga. Parehasan lang yan eh. Baka nag-usap silang dalawa. Di ba? Baka nagkita sila. Hindi siya malaya ngayon. Maraming salamat, Jun. Babalikan ka namin mamaya. Narito ang mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Nasawi sa nagpapatuloy na Marawi clash, umakyat na sa mahigit 200. Araw ng kalayaan, gugunitain pa rin sa Marawi City kahit hindi pa tuloy ang natatapos ang kaguluhan. Arrival ceremony para sa 8 sa 13 Philippine Marines na nasawi sa bakbakan sa Marawi City. Pinangunahan ni Pangulong Duterte sa Villamor Air Base. At 10 bilyong pisong pondo ilalaan para sa rehabilitation project ng pamahalaan sa Marawi City. Magsasagawa ng underwater flag hoisting sa Philippine Rise o dating Benham Rise ang sandatahang lakas ng Pilipinas ngayong araw. Araw ng kasarinlan. Ngunit bakit nga ba mahalaga ang isasagawang paglalagay ng ating bandila sa Philippine Rise? Alamin natin ang ulat na yan mula kay Brian Evangelista.
Pasado alas 7 ng gabi nang umalis kami ng June 8 sa Port of Manila. Ngayon ay June 10, alas 4 ng hapon, narating na rin namin ang sentro ng Philippine Rice na may kabuuang lawak na 13 million hectares. At ang plateau na nasa ilalim nito, yun yung pinaka-shallow part ng Philippine Rice, ay nasa 50,000 hectares kung saan ilalagay natin ang bandila ng Pilipinas. Dito sa kinalalagyan namin, natatanaw na namin ng dalawang barko, ang BFAR at ang barko ng research vessel din natin. Dahil 3 barko ang gagamitin para sa araw ng kasarinlan natin. Matapos ang 44 na oras na paglalakbay mula Maynila, sinamantala rin naming makunan ng pahayag ang mismong kapitan ng BRP Davao del Sur bilang partisipasyon nito sa makasaysayang underwater flag hoisting sa Philippine Rice na itinaon din sa araw ng ating kasarinlan. Dito sa Philippine Rice na ito po ay napaka-historic dahil at least mauna na tayo. Pwede natin sabihin sa atin to, nasa loob siya ng exclusive economic zone natin. Sa United Nations Convention on the Law of the Sea, meron tayong regime on exclusive economic zone na meron tayong right to explore na tinatawag. Ang EEZ is 200 nautical miles from the shoreline. So ito ay nasa loob ng EEZ natin, so we have the right to explore sa area na to. Philippine Rice. Sa kuha ng ating ka-up license UNTV drone pilot, makikita ang magandang tanawin at asul na karagatan sa sentro mismo ng Philippine Rice habang tinatahak ng BRP Davao del Sur. The main objective here is to promote awareness sa lahat ng ating mga kababayan na pagmamay-ari natin itong lugar na to at kaya natin siyang puntahan, kaya natin siyang protektahan. No? On a personal, sa akin, personally, masaya ako na may parating yung message na yon sa ating mga kababayan. Territorial defense is the main role of the Philippine Navy. At gusto natin maipakita sa kanila na nagagampanan natin yun. 9 na sundalo ang magbababa ng ating bandila sa Philippine Rice kung saan may 5 minuto sila upang marating ang lalim na 56 meters. At may palugit lang na 20 minuto upang itayo ang bandila bago magbigay pugay. Unang-una, isang napakalaking karangalan, no? Mabigyan ka ng isang kautusan na magsagawa ng isang parte ng isang kasaysayan ng Pilipinas, lalo-lalo na yung pagwawagayway ng ating watawat sa ilalim ng dagat. Kukunan ng ating UNTV dive team ang gagawing underwater flag hoisting sa plateau ng Philippine Rice. Sasabayan naman ito ng blowing of horns at flag raising sa 3 barko na antabayanan ng ating UNTV drone. Kaya talagang magiging makasaysayan ang pagwawagayway ng bandila ng ating bansa dahil ang paglalagay ng underwater marker sa bahagi ng ating teritoryo ay itinaon mismo sa pagdiriwang natin ngayon ng ating kasarinlan. Mula rito sa Philippine Rice, Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Philippines. Magtitipon-tipon ngayong araw ang iba't ibang grupo mula sa iba't ibang sektor sa Cebu upang magsagawa ng Independence Day mobilization kasabay ng pagdiriwang ng 119th Philippine Independence Day. Mula sa Cebu City, alamin natin ang detalye kay Gladys Tuabi live. Gladys, go ahead. Yes, maayong buntag Angela, Kuya ug sa atong mga kasangbahay. Nasa 300 miyembro mula sa iba't ibang grupo mula sa iba't ibang sektor dito sa Cebu City ang inaasahang magtitipon-tipon dito sa Cebu upang makiisa sa pagdiriwang mamayang alas 9 ng umaga. Magsasagawa ang mga ito ng Independence Day mobilization. Kabilang sa mga grupong makikiisa dito ang grupong Akbayan, Pagtambayayong Foundation, kaabag sa Sugbo Partido, Manggagawa, Sentro at iba pa. Magsisimula ang parada sa Santa Rosario Church papuntang Metro Colon, Cebu. Samantala, mayroon ding programa ang lokal na pamahalaan ng Cebu sa pagdiriwang ng Araw na Kalayaan sa bansa. Sa Cebu Capital ay magkakaroon ng presentation of the Philippine flag na pangungunahan ni na Cebu Governor Hilario David III.
at Vice Governor Agnes Magpale bago ang flag raising ceremony. Panauhing pandangal dito si Department of Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña. Nag-imbita naman ang Cebu City Government ng Children's Cultural Dance Troupe upang magbigay aliw sa programa nila ngayong umaga na gaganapin sa Plaza Subo, Cebu City Hall grounds. Samantala, magkakaroon naman ng simultaneous flag raising ceremony ang Police Regional Office 7 ngayong alas 8 ng umaga bilang bahagi pa rin ng nasabing pagdiriwang. At yan muna ang ating update gikan diri sa Cebu. Angela? Maraming salamat sa iyo, Gladys Tuabi, live na nagulat mula sa Cebu City. Pangungunahan ni Department of Education Secretary Leonor Briones ang pagdiriwang ng Independence Day sa Angeles, Pampanga ngayong araw. Para sa detalye, nasa Pampanga si Brian Lacanlale live. Brian. Yes, Kuya, dito sa Museum Social Science and History o mas kilala sa tawag na Pamintuan Mansion sa bayan ng Angeles, Pampanga, isasagawa ang programa para sa paggunita ng Araw ng Kalayaan ngayong araw. Pangungunahan nito ni Department of Education Secretary Leonor Briones, magkakaroon muna ng isang parada mula sa Museo ng Angeles papunta dito sa Pamintuan Mansion. Pagkatapos nito ay ang flag raising ceremony at magkakaroon din ng wreath laying ceremony at ang reenactment sa kauna-unahang selebrasyon ng kalayaan ng bansa. Ang Pamintuan Mansion ay pinatayo ng mag-asawang Don Mariano Pamintuan at Valentina Torres para sa kanilang anak na si Florentino Pamintuan. Dito ipinagdiwang ang kauna-unahang anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas noong 1899 at naging headquarters ni General Antonio Luna at seat of power ng bansa. Anumang oras ngayon, Kuya, magsisimula na ang parada at bukod kay Secretary Briones ay inaasahan din na darating si Mayor Ed Pamintuan ng Angeles. Kuya? Maraming salamat, Brian Lacanlale, nagugulat mula sa Pampanga. Kinundina ni Senator Risa Hontiveros ang umano'y mga fake news na kumakalat ngayon sa social media na nag-aakusa ng umano'y pagpanig niya sa Maute Terrorist Group. Ito ang hatong na balita ni Joanne Nano. Yung akusasyon na nag-aabet ako ng rebellion, napaka-absurdo po niyan. Kasing absurdo, ludicrous, di ka panipaniwala sa mga latest na fake news tungkol sa akin. Ito ang mariing pahayag ni Senator Risa Hontiveros hinggil sa mga balitang kumakalat ngayon sa social media laban sa kanyang naging komento sa isyu ng rebelyon. Magugunitang umani ng batikos sa mga netizen ang naging pahayag ng senadora sa programang Get It Straight with Daniel Razon na hindi rebelyon o invasion ang ginawa ng Maute Group sa Marawi City. Pero strictly speaking, hindi yan rebellion ng Marawi City at ng Marawi residents. In fact, pag tinanong yung mga ibang mamamayan sa Marawi, ayaw nila sa Maute. Hindi sila yung nagre-rebel against the national government. Tapos, hindi rin siya invasion kasi hindi naman tulad sa Zamboanga City noon na may siege talaga. Kabilang si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sa bumatikos kay Hontiveros. Sa Facebook account ng alkalde, sinabi nito na tila hinihikayat nito ang teroristang grupo na ipagpatuloy ang ginagawa ng mga ito dahil hindi umano ito rebelyon. Dismayado naman ang senadora sa naging pagkwestiyon ng alkalde at sa kumakalat na balita na pagsuporta umano niya sa Maute Terrorist Group. Ayon kay Hontiveros, hindi na bago sa kasaysayan ang pag-aakusa ng rebelyon sa oposisyon dahil ganito rin aniya ang nangyari noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos. Kinundina naman ni Senator Hontiveros ang aniyay fake news na nagpapakita ng umano'y kanyang simpatya sa Maute Terrorist Group. Giit niya walang katotohanan at pawang kasinungalingan lamang ang mga ito. Paglilinaw pa ng mambabatas, kaisa siya ng pamahalaan sa mga kumokondena sa teroristang grupo. Publicly kinondena ko paulit-ulit ang Maute Terrorist Group para sa kanilang walang hiyang mga gawain ng terorismo at kriminalidad. Tumitindig ako katabi ng ating mga magigiting na sundalo at kapulisan para sa kanilang kabayanihan. Binatikos din ito si Justice Secretary Vitaliano Aguirre matapos atasan ng NBI na magsagawa ng investigasyon at case build-up laban sa mga senador na miyembro ng oposisyon hinggil sa umano'y planong destabilisasyon laban sa Administrasyong Duterte. Wala na bang magawa ang fake news king ng Padre Faura? Namamatay na nga ang mga inosente nating kababayang sibilyan sa Marawi
nagsasakripisyo na ngang lumaban ang ating mga magigiting na sundalo at pulis, namamatay na nga at nasusugatan kayong mga sundalo at pulis sa laban kontra sa Maute Terror Group. Pero ang tanging pinag-aabalahan pa rin na mga kagaya ni Sec Aguirre ay mga pekeng balita at pekeng kaso? Ano ba naman yan? Sa kabila ng mga ito, nanindigan si Senator Ontiveros na lalo niyang isusulong ang pagkakaroon ng joint session ng Kongreso upang questionin ang basehan ng martial law declaration ng Pangulo sa Mindanao. Mula sa Quezon City, ako si Joan Nano, humahataw sa balita. Inaasahang ipatutupad muli ang anti-distracted driving law bago matapos ang buwan. Ito ay kasunod ng pagre-revisa ng ilang regulasyon na nakapaloob sa naturang batas, partikular na ang mga nakapagdulot ng kalituhan sa mga motorista. Ito ang hataw na balita ni Joan Nano. Target ng Department of Transportation na muling ipatupad ang anti-distracted driving law sa huling buwan ng Hunyo. Ito ay matapos mairibisa ang implementing rules and regulation nito. Sa inilabas na infographics ng DOTR, makikita na ang mga cellphone o anumang gadget ng isang driver ay dapat na nakapwesto ng 4 na pulgada mula sa dashboard ng mga sasakyan. Batay sa pag-aaral ng LTO, ito ang pinakaligtas na posisyon na dapat paglagyan ng mga gadget na hindi makakaabala sa atensyon ng driver kung ito ay kanilang gagamitin habang nagmamaneho. Yung 4 inches dyan diretso, kundi measured from the edge of the dashboard to the edge of the equipment o the aparatus. Ang anumang hihigit sa sukat na ito ay makasasagabal na sa line of sight ng driver. The cellphone is being used as a navigation. Measure ng 4 inches would be from the top of the dashboard, no, to the upper edge ng aparato o ng device na ilalagay. Halimbawa, meron naman dyan mga built-in na yung from the car manufacturers, nakakabit na yun. That's authorized, that's recognized. Sa June 13, nakatakda ng ilathala sa mga pahayagan ang revised IRR ng anti-distracted driving law. Muli namang binigyang diin ng LTO na maaari pa rin namang gamitin ng driver ang kanilang cellphones o gadget bilang navigational devices o kapag may emergency call. Subalit kinakailangan anilang naka-hands-free mode ito o hindi nahahawakan pa ng driver. Kung ito'y kailangan i-manipulate, no, habang nagda-drive sila, kailangan tumabi sila at doon gawin. Kahit na authorized na equipment yung nandun, kung kailangan bitawan mo yung manibela o tinkerin mo para yun ang bawal. May 23 nang pansamantalang suspindihin ng DOTR ang implementasyon ng nasabing batas matapos itong magdulot ng kalituhan sa mga motorista. Muli namang nilinaw ng LTO na ang mga mobile communication devices lamang ang sakop ng anti-distracted driving law at hindi na nito saklaw ang iba pang mga accessories na inilalagay sa loob ng sasakyan. Mula sa Quezon City, ako si Joan Nano, humahataw sa balita. Those are the news from around the world. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Narito naman ang mga dapat na abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Presyo ng produktong petrolyo ay inaasahang bababa muli ngayong linggo. Aliping walang kabuluhan na likhang awit ng Bulakenyang composer itinanghal na Song of the Week sa second weekly elimination ng A Song of Praise Music Festival Year 6. AFP Cavaliers at PNP Responders nangunguna na sa UNTV Cup Executive Face-Off matapos maitala ang kapwa 3-1 win-loss record. At consular mission ng Embahada ng Pilipinas sa Vietnam naging mas mabilis sa tulong ng mga volunteer mula sa UNTV at Members Church of God International. Yan po mga paghataw ng balita sa umagang ito ng Monday. 12 na nga pala. No? Abangan nyo yung ating mga special coverage. Araw ho ng Lunes ngayon, 12 sa buwan ng Hunyo. Lapit na naman ang 15. 3 days. 6:35 na sa mga nagtatama ng relo, sa mga walang relo, sa mga maglalakbay at holiday ngayon, di ba? Yes. Kaya costume tayo. Ah? Ay, di. Nakadamit pang araw ng Ano?
Kasarinlan, Independence Day. Nakadamit panlaba ka. Malong yan from Davao. Iba ganyan yung ginagamit ng mga Malong. pupunta sa sapa. Malong. Tapos I'm proud kasi I'm wearing... Pakita mo yung sasapa mo. Hindi, pang dito yun eh. Parang, ha? And I'm proud kasi I'm wearing necklace gawa ng Mamanwa tribe tsaka bracelet. Yan yung pinuntahan Malalaman mo doon? nila yan, sa summer, malalaman nila yan pag nag-showing na yung istorya kung matutuloy. Kung matutuloy. Ano natin? God willing. Babalik pa po ang Good Morning Kuya kay Alex. Pangungunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang flag raising at ref-laying ceremony sa Rizal Park bilang paggunita sa ika-119 na anibersaryo ng Araw ng Kasarinlan ng Pilipinas. At mula sa Rizal Park, alamin natin ang iba pang detalye mula kay Rosalie Coz live. Rosalie? Bye-bye. Ito nga ang unang pagkakataon na pangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang paggunita sa Deklarasyon ng Kasarinlan ng Pilipinas. At mamayang alas 8 ng umaga, mismo si Pangulong Duterte ang manguna sa pagtataas at pamumukayway ng bandila ng Pilipinas bilang bahagi ng commemoration ng 119th Independence Day ng bansa. May simultaneous flag raising at wreath-laying rites din sa iba't ibang historical locations na pangunahan naman ng ilan sa mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte. Kabilang na dyan ang Emilio Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite, Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion sa North Cemetery, Manila, Baraswain Church Historical Landmark sa Malolos, Bulacan, Bonifacio Monument sa Caloocan City, Pinaglabanan Memorial Shrine sa San Juan City at Pamintuan Mansion sa Angeles, Pampanga. Dito sa Rizal Park, asahan natin ang pagdating ng mga kinatawan ng diplomatic corps, mga ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte, si Manila Mayor Joseph Estrada. Antabayanan din natin kung makakarating si Vice President Leni Robredo na ayon sa National Committee on Historical Research of the National Commission for Culture and the Arts ay kanila ring inimbitahan. Kasabay ng pagdiriwang ng Independence Day, may inihanda namang iba't ibang programa at libreng serbisyo ang pamahalaan. Halimbawa nito ay mga exhibits, skills demonstrations, trade fairs, job fairs, diskwento caravan at free medical services. Karamihan dyan ay isasagawa sa Burnham Green dito pa rin sa Rizal Park sa Maynila. Samantala, gaya ng inanunsyo ng nakalipas na linggo ng pamahalaan ay ipinagpaliban muna ng Malacanang ang tradisyonal na Band Dinner. Ito ay upang personal na harapin ni Pangulong Duterte ang mga huling kaganapan sa Marawi City. Pero base sa huling ulat ng Presidential Communications Office, pagkatapos ng flag raising at wreath-laying ceremony dito sa Rizal Park, mananatili si Pangulong Duterte dito sa Maynila. Samantala, ang nakita natin na dumating na ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte ay sina Energy Secretary Alfonso Cusi, si NEDA Director General Ernesto Pernia, gayon din si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Yan muna ang latest live mula rito sa Rizal Park. Balik sa iyo, Kuya. Maraming salamat, Rosalie Coz, nag-uulat ng live mula sa Rizal Park. Mahigit 600 mga kumpanya ang kaisa sa isasagawang job at business fair ng Department of Labor and Employment ngayong araw. Ito ay bahagi pa rin ng pagdiriwang ng Araw ng Kasarinlan. Yan ang ulat sa atin ni Aiko Miguel live. Aiko? Yes, Angela, magandang umaga. Mahigit 30 minuto na lang magbubukas na itong Independence Day Job and Business Fair na inorganisa ng DOLE dito sa Senior Citizens Garden, Rizal Park, Manila. Tinatayang 680 na mga employer ang nakipagkaisa sa DOLE upang mag-alok ng mahigit 100,000 trabaho mapa-local, overseas at government jobs sa ating mga kababayang aplikante. May job and business fairs na bubuksan rin ngayong araw sa 14 na rehiyon sa bansa at isa na nga dito sa National Capital Region. Itong programa na inorganisa ng DOLE ay bahagi Kasarinlan ng bansang Pilipinas. Ayon sa DOLE, maraming job vacancies ngayon ang para sa customer service representative, production worker, factory worker, production helper, production machine operator, sales associate professional, sales clerk, sales representative, call center agents at police officers. Sa overseas employment naman, kailangan ng mga hotel and restaurant services crew, beautician, receptionist, construction workers, professional nurses, company drivers at laborers. At sa lahat ng mga aplikante, kinakailangan
kailangan pong magdala ng resume or curriculum vitae, magdala po ng extra copies para sa ilan pang job applications, 2x2 ID pictures, certificate of employment ng dating pinagtrabahuan, ang diploma or transcript of records at authenticated birth certificate. Angela, inaanyayahan natin ang ating mga kababayang aplikante na magsadya dito sa Senior Citizens Garden sa Rizal Park, Manila upang saksihan itong pagbubukas ng mga job vacancies dito sa Independence Day Job and Business Fair. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel, live na nagulat mula sa Rizal Park. Kasabay naman ang pagdiriwang ng Independence Day, magsasagawa ng malawakang kilos protesta ang ilang militanteng grupo sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ay bilang pagtutol sa deklarasyong martial law sa Mindanao. Para sa detalye, may hataw na balita si Maki Libradilla live. Yes, Maki. Yes, Kuya, kasado na nga ang malawakang kilos protesta ng iba't ibang militanteng grupo sa kanilang temang National Day for Prayer and Action for Human Rights and Peace sa iba't ibang panig ng bansa. Ayon kay Renato Reyes ng Grupong Bayan, libo-libo ang makikiisa sa simultaneous rally sa Maynila, Cebu, Davao at iba pang panig ng Pilipinas sa pangungunayan ng Bayan o Bagong Alyansang Makabayan kasama ang iba pang grupo ng karapatan, Rise Up, NUPL, Resback at iba pa. Dadalo din sa rally ang ilang mababatas tulad ni na dating Senador Rene Sagisag at Wigberto Taniada. Paliwanag ng grupo, galit sila sa terorismo pero tutul din sila sa umiiral na batas militar sa Mindanao dahil lalo umanong naaabuso ang karapatang pantao ng mga Mindanaon. Dapat na rin umanong itigil ang aerial strike sa Marawi dahil maraming inosente ang nadadamay. Isang solusyong nakikita ng militanteng grupo para matigil na ang matagal na kaguluhan sa Mindanao ay ang pagpursige na maituloy ang peace talk ng gobyerno sa NDFP, MALF at MNLF. Bukod dito, tatalakayin din sa rally ang umano'y extrajudicial killing at ang patuloy na pag-ubos ng likas na yaman sa bansa ng mga big mining corporation kung saan karamihan sa biktima ay mga mahihirap. Mamayang alas 11 ng umaga, Kuya, ay magrarally ang mga militanteng grupo sa tapat ng US Embassy at magmamarcha hanggang Bonifacio Shrine dito sa Maynila mamayang alas 4 ng hapon para magsagawa uli ng programa. Samantala, nasa 2,000 tauhan naman ng PNP ang nakadeploy ngayon sa bisinidad ng Luneta Park para sa seguridad at kapayapaan sa lugar. Kuya, bukod dun sa mga pulis na nakadeploy ngayon dito ay may mga tauhan din ng MMDA na nagmamando sa lugar dahil sa kasalukuyan ay nakasara itong Rojas Boulevard para sa gagawing seremonya. May mga nakita rin tayong AFP na personnels at BFP na nakahandang responde sakaling magkaroon naman ng aberya. Kuya? Maraming salamat, Maki Libradilla, nagulat mula sa Rizal Park. Good news naman para sa mga motorista. Inaasahang muli na namang magpapatupad ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang ilang kumpanya ng langis ngayong araw. Sa pagtaya ng oil industry players, 90 sentimos hanggang piso ang mababawas sa kada litro ng diesel. 80 hanggang 90 sentimos naman ang posibleng matapya sa bawat litro ng gasoline habang mahigit pisong rollback naman ang inaasahan sa kerosene. Noong nakalipas na linggo, nagpatupad na rin ng bawas presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. Alamin naman natin ang mga balita sa iba't ibang panig ng bansa sa ating Balitang Promdi. Mula sa Calamba, Laguna, alamin natin kay Sherwin Kulubong ang mga balita sa Luzon Region. Sherwin? Yes, Angela. Narito na ang mga balita sa Luzon Region. Muling binisita ng mga otoridad ang nasa 20 drug surrenderers sa Barangay Takungan sa Pililya, Rizal noong Biyernes. Kaugnay ito ng programang Oplan Tokhang Revisited at Oplan Taphang ng pamahalaan. Ayon sa kapitan ng Takungan, nais nilang mapabilang ang kanilang barangay sa mga idineklarang drug-free areas. Sa ngayon ay ang Barangay Wawa at Nyugan pa lamang ang idinedeklarang drug-cleared ng PIDEA sa Pililya. Nagkaroon po tayo ng munting pagbabago doon sa parameters ng para ma-declare po yung barangay na cleared. So, but madali lang po yung parameters na
idinagdag nila, kayang-kaya naman natin na maabot. Dalawang hinihinalang tulak ng droga ang naaresto ng mga pulis sa Antipolo, Rizal. Nakumpiska sa mga ito ang ilang sachet ng hinihinalang shabu at nasa kalahating kilo ng marijuana. Narito ang ulat ni Rajel Adora. Huli ang dalawang hinihinalang tulak ng ilegal na droga sa isinagawang anti-drug operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa dalawang bahay sa Barangay Santa Cruz, Antipolo City. Kinilala ang mga suspect na sina Richard Tubid at Stephen Jimenez na dating mga drug surrenderer, ngunit hindi nagtuloy sa community rehabilitation program. Nagtangkang tumakas ang mga suspect ngunit hindi na nakalayo ang mga ito. Nakuha kay Richard ang ilang sachet ng hinihinalang shabu at drug paraphernalia. Kay Stephen naman natagpuan ang kalahating kilong hinihinalang marijuana na nakabalot pa sa diaryo. Sumurrender sila, ang problema hindi nila itinuloy yung programa, hindi nila tinapos. So I think instead of ituloy, bumalik sila dito sa ganitong illegal na gawain. Maaring maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang mga suspect. Ayon sa Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC ng Barangay Santa Cruz, ang mga suspect ay ilan sa mga natitirang di pa nahuhuli bago ideklarang drug-free ang kanilang lugar. Kasama ang Rizal Team, Rajel Adora, humahataw sa balita. At yan ang mga balita ang ating nakalap sa Luzon. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Sherwin Kulubong, live mula sa Laguna. At para naman sa mga balita sa Visayas Region, nasa Cebu City si Deb Riveral. Maayong buntag, Deb. Yes, daghang salamat Angela ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing bahin sa Visayas. Gipangita paghihapon sa PNP ug Philippine Navy ang lawas sa gipatay nga sa Bian Unido Mayor Gisela Buniel. Ani ang report ni Gladys Tuabi. Ipadayon karong adlaw sa Philippine National Police ug Navy ang search and retrieval operation sa lawas sa gibatay nga si Bian Unido Mayor Gisela Buniel. Gisuspenso ang pagpangita sa lawas sa mayor sa kadagatan nga sakop sa Caubian Island niadtong Sabado tungod sa kakuwang og gamit. So sa kining current sa ingon sa mga divers padung ni sa Camotes Island, so ato nang gi-coordinate na sa regional office na tanang offices, PNP offices alerto basig mulutaw ang lawas. Sumala kang Riolito Itad Buniel, ang bangkero nga kuyog sa paglabay sa lawas sa biktima. Giingong gibukot sa fishnet ang lawas sa mayor o gibutangan og mga bato nga 30 kilos usa gilabay sa dagat. Si Itad ang igagaw ni Bohol Provincial Board member Nino Ray Buniel, ang asawa sa biktima o gitudlo nga mastermind sa pagpatay ni ini. Kaya nang patay yun ni aning mayora, ang mismo ang iyang bana nga si Nino Ray Buniel. First degree na anak ko, ma'am, pero kanang iyang gibuhat, ma'am. Plano na din na niya. Sumala kang Itad, gihatagan siya og 10,000 pesos aron mohilom. Apan nibalibad kini og niduol sa mga pulis. Muatubang sa kaso nga parricide o kidnapping with serious illegal detention si Nino Ray Buniel nga naa karon sa kustodiya sa mga pulis. Gikan sa Cebu, ako si Gladys Tuabi, humahataw sa balita. Gisiguro sa Armed Forces of the Philippines nga walay hulga sa terorismo ang Eastern Visayas. Apan giawha gihapon niini ang mga residente nga magpabiling kalmado o magmatngon sa ilahang palibot. Mao kini ang balita ni Jeneline Gaki. Diri dapat mahulop ang mga taga-Eastern Visayas kasumpayan threat ang terorismo sa rehiyon. Sumalaha Armed Forces of the Philippines waray sighting sa intelligence report nga nakakarawat ang ahensya para hini. Bagaman haton Disyembre, nagkaada bombing incident Tahilongos Leyte pero identified na nga napagkayanain ginbibiling nahan mga otoridad ang suspect nga Jake Anthony Makuto alias Yusuf Perez. Sumalakan Major General Raul Farnacio, ang Division Chief, Commander ng 8th Infantry Division Philippine Army, Communist Rebel o New People's Army la gihapon, ang iragin aatubang hariyon hangtod diyan na. Undisturbed on terrorist activities. So, no need to worry.
dito sa Eastern Visayas dahil ang focus pa rin natin dito is yung MP atrocities. So, there are some identified Muslim communities, pero relevant naman lahat yung mga reports na umabot sa atin. So, somehow, panatag tayo dito sa Region 8. Samtang, tungod Gateway and Eastern Visayas, pasulod ngan pagawas, hit Luzon ngan Mindanao Region, mas pakukusgun pa'y PNP ngan EFP ang mga checkpoint, ang mga ports nga napili nga lugar. Naman natin there was this declaration of martial law at we expect na magkakaroon ng spillovers, especially on yung mga armed threat groups na papasok dito sa Southern Leyte. Ginsagdan ng liwatan EFP ang publiko nga magpabilin nga kalmado nga mapagmatsyag habot nga han mga kasamok ha magkadurdilain nga lugar hanasod. Tika nga Tacloban City, Jeneline Gakit, humahataw sa balita. Og kana ang mga balitang atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, malipayong pagsaulog sa adlaw sa kaugalingon. Balik dinha sa inyo, Angela. Daghang salamat, Deb Rivera. Mula naman sa Davao City, makibalita tayo kay Janice Inhente. Maayong buntag, Janice. Maayong buntag, Angela. Aniya ang atong mga balita gikan sa rehiyon sa Mindanao. Dili magpatuman og curfew ang Surigao del Norte Police sa mga mudunggo nga ro-ro vessel sa Surigao Port bisan pagpadayon ang pagpatuman sa martial law sa Mindanao. Kini tungod kay ang kasagarang sakay niining mga truck nga ang karga, mga supplies ug pagkaon nga dali madaot. Sumala kang Police Senior Superintendent Anthony Maghari, ang hepe sa Surigao del Norte Police Provincial Office, naghatag lamang usab sila og konsiderasyon sa mga biyahero nga adunay dalang supplies padulong Mindanao nga posibleng ayuda kini sa mga taong apektado sa Marawi siege. Apan gisiguro usab sa PNP nga hugot ang ilang ginapatuman nga checkpoint sa pipila ka mga dapit sa probinsya nga ginaagian sa maong mga truck. Is the gateway of from Luzon and Mindanao South. So kung i-implement natin, we will be hampering economic flows of economic, lalo yung RORO. RORO, may mga trucks na from Luzon, so nagdadak dito hating gabi. So kung i-implement natin na maigi yan, lalo na pag mga perishable items. On the other hand, we implement stricter security measures. Samtang nagpadayon ng Davao City Transport and Traffic Management Office o CTTMO nga dili exempted ang mga estudyante sa anti-jaywalking ordinance ning syudad. Kini ang balita ni Marisol Montaño. Sa datos sa Davao City Transport and Traffic Management Office o CTTMO, sukat ni antong December 2, 2016 hangtod May 31, 2017, mikabot na sa 21,335 ang nakalapas sa anti-jaywalking ordinance sa syudad. Kadaghanan sa mga nadakpan kay mga magtutungha o mga dayo sa syudad. Subay ni ini nagpahinumdum ang CTTMO sa mga magtutungha nga dili sila exempted sa maong ordinansa. Na anong dako estudyante o dili exempted ang mga estudyante kasi we believe na mas maayo nga i-target nato kasi the younger the generation, mas better nato silang i-mold into abiding into following the traffic rules and regulations, especially sa pag-jaywalk. Ang mga estudyante edad 16 anyos pataas nga makalapas sa maong ordinansa kay pagatagaan og invitation slip para sa jaywalking seminars. Samtang i-repaint usab ang mga pedestrian lane sa syudad ug gigahinan kini og 9 milyones pesos nga pondo. Magdungol usab og mga tawo ang CTTMO sa mga eskwelahan aron maghatag og assistance sa mga pedestrian. Gikan sa Davao City, Marisol Montaño, humahataw sa balita. Og kana ang mga balita nga atong gitutukan dinhi sa rehiyon sa Mindanao. Gikan diri sa Davao City, balik diha sa studio.
Daghang salamat Janice Inhente live mula sa Davao City. Ikinatuwa ng ating mga kababayan sa Vietnam ang mabilis at mas mabilis na consular mission ng Embahada ng Pilipinas dahil sa tulong ng mga volunteer mula sa UNTV at Members Church of God International. Narito ang ulat ni Ian Medina. Nangangailangan ng mas maraming kamay ang embahada upang makatulong sa paggabay sa ating mga kababayan sa tuwing magsasagawa ng consular mission. Sa mga ganitong gawain, hindi nagpapahuli ang mga volunteer ng UNTV at Members Church of God International. Sa ikalawang mobile consular service ngayong taon na isinagawa noong nakarang linggo, katuwang ang grupo sa pagbibigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Salamat din sa inyo. So far, sa takbo naman ng mission ngayon is mas mabilis, mas organized. Kasi dati, security guard na Vietnamese ang mag-a-assist minsan sa labas na hindi naman naiintindihan kung passport releasing ba, renewal ba. So, kailangan may tao pa magtanong o mag-assist sa'yo. Iilan lamang sa mga kinatawan ng embahada ang nakakasama sa mga mobile service, kaya malaking ginhawa sa kanila ang serbisyo ng mga volunteers. Napakaganda po ng kanilang pagbibigay ng serbisyo dito. Maayos naman po yung facility at lalong-lalo na po nagpapasalamat po kami dahil merong ganitong occasion para sa lahat ng mga OFW na nagtatrabaho dito sa Ho Chi Minh. We've been to embassy a few times in past few years, but it's a bit kind of inconvenient and uncomfortable, but we now convenient. The process is so systematic. The cooperations of everybody, it's really helped us to make our, at least our visit so successful. Bakas naman sa ating mga kababayan ang ginhawa na makumpleto ang kanilang mga kailangang serbisyo mula sa embahada. Kaya po sa mga darating po namin na mobile consular services, we hope that Members Church of God International can still help the embassy po. Kasi malaki po talagang tulong yung nagagawa po ng volunteers po para sa embahada at saka po sa kababayan po natin. So marami pong salamat at hanggang sa muli, mabuhay po kayo. Ang consular mission ay ginaganap tuwing ikalawang buwan at sa darating na Agosto ay muli silang babalik dito sa Ho Chi Minh City upang muling makapaglingkod sa ating mga kababayan. Ian Medina para sa Serbisyong Kasambahay. Nangunguna na ang PNP responders at AFP Cavaliers matapos na maitala ang kapwa 3-1 win-loss record. Samantala nasa three-way tie naman ang DOJ, Senate at Judiciary sa pagpapatuloy ng elimination round ng UNTV Cup Executive Face-Off. Para sa detalye, narito ang report ni Bernard Danis. Takbo, Padua, diretso, may kasamang foul. Naunsyami ang dapat sana'y ikatlong panalo na ng Department of Justice Boosters matapos makahabol ang PNP responders at baliktarin ang sitwasyon upang italang 88-82 win kahapon sa pagpapatuloy ng elimination round ng UNTV Cup Executive Face-Off sa Pasig City Sports Center. Abante pa ng 4 na puntos ang DOJ sa last 1 minute and 48 seconds ng ball game. Ngunit agad umiscore ng 5 points ang PNP mula sa magkasunod na drive ni Police Superintendent Anthony Padua na nanggaling sa block ni Police Superintendent Dexter Vitug at 3-point shot ni Police Superintendent Ereneo Dalugdog. Gumuho na ang depensa at sumablay ng ilang attempts ng naghahabol na DOJ team hanggang sa pagtunog ng buzzer. Una rito'y lumamang pa ng 13 puntos ang DOJ sa huling 1 minuto 37 segundos ng third quarter. Sipagan lang namin sa depensa. Yun lang naman ang kailangan namin gawin. Pangalawa, stop si Sir Tagalikod. Ganda nung pinakita ng PNP ng huli. Pumasok ng mga 3 points nila. So, medyo nag-collapse din yung defense namin eh. May nagman-to-man sila. Tinanghal na best players of the game sina Police Superintendent Anthony Padua na nagpaputok ng 32 points, 6 rebounds, 1 assist at 3 blocks. Laging inuulit-ulit ni Coach. Intensity natin, huwag tayo mawala sa focus yun lang. At si Police Superintendent Dexter Vitug na kumamada ng 28 points, 19 rebounds, 1 assist at 3 steals at blocks.
They're talking about the Senate Sentinels. Angara with the runner. Yes! Hindi naman pinagbigyan ng Senate Sentinels ang BOC Transformers na makuha ang kanilang unang panalo. Pinangunahan ni Senator Sani Angara ang Sentinels na may 14 points, 2 rebounds at isang steal upang italang ikalawan nilang panalo sa score ng 82-67. Ito nang ikaapat na talo ng Transformers. Medyo maganda yung nilaro ng custom sa first quarter. Pero medyo humabol tayo. Nag-adjustment ng konti si coach. Medyo nakakuha kami ng rebound. So dun lumamang kami konti. Tsaka na-maintain naman namin. So talagang team effort. Tinanghal na best player of the game ang 6'5 tower na si Lino Ong na tumikada ng 22 points, 9 rebounds at 2 blocks. At sa third game, Pato, Veslinho, 3. Yes! Pinatumba naman ng AFP Cavaliers ang Judiciary Magis sa mainit na bakbakan sa score ng 82-68. Makailang ulit pang naitablang score hanggang sa pagtatapos ng third kanto, 54 all. Ngunit pagpasok ng last quarter, naging epektibo ang full court defense ng AFP upang pahirapan ng makabasket ang Judiciary. Yun talaga yung strategy namin, last quarter. May bubulaga kami na kasi alam ko maganda stamina ng mga players. So yun talaga ang game plan. Yung last quarter magtatrap kami. Kaya na yung pressure, medyo nataranta yung mga players Kahit na na-practice namin, siguro sobrang pagod din na nila. Sa ngayon, nangunguna na ang PNP at AFP na may 3-1 win-loss records. Habang magkakaagapay naman ang DOJ, Judiciary at Senate na may tig-2 panalo at talo. Bernard Dadis, humahataw sa balita. Song of the Week ang likhang awit ng Bulakenyang composer sa second weekly elimination ng A Song of Praise Music Festival Year 6 kagabi. Narito ang report ni Monox. Ayan po ang composer na nagwagi sa linggong ito ay walang iba kundi si Bernadette Ann. Ulila na sa ama si Bernadette Ann Pestañas, tubong may kawayan Bulacan. Ngayon ay na-diagnose naman ang kanyang ina na may sakit na cancer. Sa mga ganitong pagsubok sa kanyang buhay, humuhugot si Bernadette ng inspirasyon sa pagsulat ng mga awit na papuri sa Diyos. Aniya, sa kabila ng lahat ng hirap na ating nararanasan, dapat ay manatili pa rin tayong maging mapagkumbaba sa harapan ng Diyos. Ito ang mensahe ng kanyang likhang awit na Aliping Walang Kabuluhan na itinanghal na Song of the Week sa second weekly elimination ng A Song of Praise Music Festival Year 6. Being humble in the sight of the Lord. Tsaka yung nakalagay sa Lucas 17 Gs, yung nagawa natin lahat ng kautusan, marapat nating sabihin na tayo mga aliping walang kabuluhan. 10 taon na siyang nagsusulat ng mga awit at nakita niya na isang magandang venue ang ASOP TV para sa mga tulad niyang composer. Pangalawang beses na rin niya sumali rito. Maganda talaga yung konsepto ng ASOP, lalo sa panahon ngayon, kasi lalo sa mga kabataan. So magandang concept yung ASOP para mahikayat sila na maging makadiyos. Nagustuhan ng mga hurado ang awiting likha ni Bernadette dahil sa malakas na recall nito. Ang dating sa akin ng kanta mo, contemporary pop. Siguro na-attract din ako dun sa the way yung pag-phrase ng mga salita. Parang very contemporary, no? And maganda din yung melody direction. The song has a very strong recall, Bernadette. Kaya ang sabi nga ni ito, very contemporary, so it's an easy melody. Melodically, overall, wala akong masyado very healthy ang melody ng kanta mo. Very clear ang mga melodic lines, regular melodic shapes, very easy to comprehend. Tinalo ng awiting Aliping Walang Kabuluhan ng awit na Manalig Ka ni Ivy Rose Obeso ng Cebu City at ang Pinulot Ako sa Lupa na likha ng Bulakenyo ring composer na si Romarico Guevara. Mula sa Quezon City, ako si Mon Hokson, humahataw sa balita. Pag-ibig mo siyang nagbibigay kahulugan sa buhay kong isang alipin mo walang kabuluhan.
Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. At yan po ang ikatlong pagkataon ng mga balita sa umagang ito, araw ng Lunes, June 12, 2017. Kasama ang buong puwersa ng UNTV News and Rescue sa iba't ibang panig ng daigdig. Si Sherwin Culubong mula sa Laguna, si Deb Riveral mula sa Cebu City, si Janice Inhente mula sa Davao City, si Fatima Tumang sa Canada, si Amiel Pascual sa Zubay, Taiwan. Para po sa ating Independence Day coverage, nasa Rizal Park sina Rosa Licos, Aiko Miguel at Maki Libradilla. Ako po si Daniel Razon. Ako naman si Angela Lagunzal. Susunod na ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.